Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Pagmahal ng mga bilihin ang tinawag ng Pangulo na pinakamalaking problema ang kinakaharap ng bansa sa kanyang katatapos lang na State of the Nation address. Pero nalagpasan daw yan at inaasahang babagal pang lalo ang inflation bago magtapos ang taon. Kabilang din sa tinalakay ng Pangulo sa SONA ang may tutulong daw ng Maharlika Investment Fund sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Yan ang tinutukan live ni Ivan Mayrina. Ivan. Mel Emil Atom, sa 1 oras at 11 minutong talumpati, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nagawa sa unang taon ng kanyang administrasyon at inilatag ang direksyong nahis niyang tahakin sa mga susunod pang taon. Panimula ng Pangulo ang mas magandang estado raw ng ekonomiya at paghupa ng inflation. While the global prospects were bleak, our economy posted a 7.6% growth in 2022, our highest growth rate in 46 years. In spite of all the difficulties, we are transforming the economy. We are stabilizing the prices of all critical commodities. According to the Bangko Sentral, inflation is expected to ease further by the close of the year and projected at 2.9% by 2024. Kaugnay sa ekonomiya at inflation, nagbitiw din ng babala ang Pangulo sa mga nasa likod ng smuggling at hoarding. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Idinitalya rin ng Pangulo ang kahalagahan ng tubig at siniguro ang paghahanda ng pamahalaan sa hinaharap na mararanasang tagtuyot bunsod ng papalapit na El Nino. This year, we have allocated 14.6 billion pesos for water supply projects, which will benefit communities all over the country. Recently, the water supply of NCR and Rizal received a significant boost from the first phase of the Wawa Bulk Water Supply Project. The water supply will increase as the project enters the second phase. Ipinagtanggol din ng Pangulo ang kakapirma lamang niya na Maharlika Investment Fund na makakatulong daw sa mga proyektong magpapalago sa ekonomiya. To ensure sound financial management, a group of internationally recognized economic managers shall oversee the operations of the fund, guided by the principles of transparency and accountability. This guarantees that investment decisions will be based on financial considerations alone, absent any political influence. Mahalaga ring aspeto ng ekonomiya ang pagsigurong sapat ang supply ng kuryente sa buong kapuluan. Pangako ng Pangulo, 100% electrification bago siya bumaba sa pwesto. Special mention sa SONA ng Pangulo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at inatasan silang siguruhing matatapos ang kanilang mga ipinangakong proyekto. 68 grid connections are much delayed, according to the ERC's count. We are conducting a performance review of our private concessionaire, the National Grid Corporation of the Philippines. We look to NGCP to complete all of its deliverables, starting with the vital Mindanao, Visayas, and Cebu Negros Panay interconnections. Sa usapin naman ng kalusugan, ibinida ng Pangulo ang mga dagdag benepisyo para sa lahat tulad ng libreng dialysis ng PhilHealth at mga mas murang gamot. Para naman sa mga health workers, may pagsiguro rin ang Pangulo. Upang masuklian naman natin ang naging sakripisyo ng ating mga health workers sa pribado at pampubliko ng mga ospital nung nakaraang pandemya, ipapamahagi na sa kanila
ang kanilang COVID Health Emergency Allowance at iba pang mga nabinbing benepisyo. Samantala, ipinagtanggol ng Pangulo ang kanyang mga biyahe abroad na para raw makalikom ng pamumuhunan at paglikha ng mga trabaho. At bukod dyan, ito raw ay para masigurong ligtas ang kondisyon ng mga Pinoy abroad. Naresolba na rin daw ang issue sa deployment at mga nababayarang sahod ng mga OFW sa Saudi Arabia. The deployment issue in the Kingdom of Saudi Arabia has now been resolved. The unpaid salaries and other related claims of some 14,000 OFWs who have been put out of work in Saudi Arabia during the pandemic are now being processed. The Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia himself personally committed to me that the unpaid claims of Filipino workers would now be paid. Samantala, siniguro ng Pangulo na tuloy ang kampanya kontra illegal na droga at gayon din kontra sa katiwalian. We will relentlessly continue our fight against drug syndicates, shutting down their illegal activities and dismantle their network of operations. Unscrupulous law enforcers and others involved in the highly nefarious drug trade have been exposed. I will be accepting their resignations. Sa kanyang pagtatapos, tulad ng kanyang naunang SONA, inilarawan ng Pangulo ang sa tingin niya ay estado ng bansa at isinunod niya ang brand o tatak ng kanyang administrasyon na inilunsad kamakailan lang. We will protect our sovereign rights and preserve our territorial integrity in defense of a rules-based international order. With our national interest paramount, we will always pursue constant dialogue and diplomatic approaches to the resolution of any issue that may arise. So the initial results of our efforts inspire confidence. Let us continue to be relentless in our aspiration of peace and progress. Samantala, sa kanyang pagtatapos ay inilarawan ng Pangulo ang sa tingin niya ay estado ng bansa at isinunod niya ang kakalunsad lamang na brand o tatak ng kanyang administrasyon. I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Inilatag din ng Pangulo ang ilan sa mga panukalang batas na hiling niya sa Kongreso, kabilang dyan ang amyenda sa government procurement, ang batas kaugnay sa military pension at amyenda sa fisheries at agricultural smuggling. Atom? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Sabay sa SONA ang tigil pasada ng grupong Manibela. Kaya ilang pasaherong nahirapang sumakay ng jeepney. Pero minaliit lang ito ng Transportation Department. Sabay sabing nasa grupo kung gusto pa nilang ituloy ang strike hanggang Miyerkules. Nakatutok si Joseph Morong. Inabot na ng siyam-siyam sa pag-aabang ng masasakyan ng ilang pasahero, kaya naglakad na lamang ang ilan sa bahaging ito ng Muñoz, Quezon City. Ate, maglalakad tayo nga Masambong. Ano gagawin mo, ate? Baba kami ng Frisco and then papunta po kami Blumentritt. Unang araw ngayon ng 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela kontra sa PUV Modernization Program. Si Enes malapit ng malate sa trabaho kaya nag-motorcycle taxi na triple ang mahal ng pamasahe. Hindi ko na-expect na talagang walang jeep. Ang ilan sa ibang ruta na lamang sumakay. Hirap talaga sumakay, lalo na ngayon nagmamadali ka sa umaga eh. Dito sa Muñoz, sanay yung ating mga kababayan na nagko-commute na dito sa may kanto na ito may terminal ng jeep. Pero ngayong araw, dahil nga sa tigil pasada, wala. Kaya marami sa kanila nag-aabang ng mga masasakyan sa kalye. Tenga ang mga jeep nila ngayong araw. Hindi sila ganyan pagpabiyahe. Kaya tigil din kami. Pero pumasada ang papantrangko na jeep na ito na hindi sumali sa tigil pasada dahil consolidated na sila. Pero may agam-agam pa rin daw si Mang Berto. Ay mabuti kung hindi nila i-paste out. Sa individual, hindi mapupunta sa kanila yung unit. Sa asosasyon mapupunta yung unit. Ang makikinabang dyan yung ODA.
Ilan ito sa mga tinututulan ng grupong Manibela, bukod pa sa konsolidasyon ng mga ruta na anilay na pupunta lamang sa mga lokal na politiko o korporasyon. Nagpamanhin ang grupo sa mga nasa gabal ng mga pasahero. Gusto nating maramdaman yung stress na to, maibalik natin sa gobyerno kung gaano kahirap yung pinaparanas nila sa atin. Bukod sa tigil pasada, nag-motorcade ang grupo at sandaling nabalam ang traffic sa Commonwealth Avenue. Ayon kay Valbuena, may tigil pasada sa iba pang bahagi ng Metro Manila tulad sa Las Piñas, Maynila, Parañaque, pati sa Pampanga at Bulacan. Sa Iloilo, stranded ang mga pasahero sa terminal. Meron din sa Bacolod City. Ayon sa No to PUV Phase-Out Coalition Panay, hindi sila tutol sa modernisasyon pero pag-isipan daw sana ng mabuti bago ipatupad. Pagtataya ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa tigil pasada, merong konti. Palagay namin ay hindi successful yung kanilang tigil pasada na yan. nasa Manibela raw ang desisyon kung itutuloy ang 2 araw pang tigil pasada. Pinabulaanan din ni Bautista ang mga akusasyon ng Manibela at humingi ito ng ebidensya. Ang LTFRB naman, ini-evaluate naman lahat ng mga applications for franchises. Yung sinasabi nila na phase out, sabi ko, hindi naman. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kasunod ng kanyang SONA, nagpaunlak ang Pangulo ng panayam sa media. Yan ang tinutukan live ni JP Soriano. JP? Atom, nabigla nga ang lahat nang biglang huminto ang Pangulo dito sa may North Wing Lobby kung saan nga nakapwesto ang mga media at bigla siyang huminto at nagpaunlak nga ng unang panayam matapos sa kanyang ikalawang SONA at sa kanyang panayam, maikling panayam, Atom, sinabi ng Pangulo na ipauubaya niya sa kanyang mga cabinet secretaries ang pagpapaliwanag kaugnay sa mga nabanggit niyang pulisiya at sa mga nabanggit niyang utos sa kanyang ikalawang SONA at tinanong din ng Pangulo kung ano ang masasabi niya sa kanyang speech sa kanyang ikalawang SONA. Sabi niya, so far I think nabasa naman daw niya lahat, nasabi naman daw niya lahat ang kanyang kailangang sabihin para sa kanyang ikalawang SONA ngayong 2023. Panoorin po natin ato mga kapuso yung maikling bahagi ng ambush interview na ito. There were just so much to go through. So I think we got most of it. Yung ilaw, pag isa yung ilaw. So the details, the secretary. Sir, happy naman kayo sa na-report yung achievement, sir. Kulang pa, sir. Anong kulang, sir? Anong kulang? At pagkatapos ngayon atang pumunta siya sa North Lounge kung saan naroon ng mga ilang senador na natili siya ng mga ilang minuto doon. Sabay umalis na rin kasama ang First Family. At yan muna ang latest mula rito sa House of Representatives. Balik muna sa iyo, Ato. Maraming salamat, JP Soriano. Samantala, may mga nakataas ng storm signal dahil po sa bagyong Egay. Sa Santa Ana, Cagayan, nagsimula ng magsilikas ang ilang residente. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Jasmine. Emil, nakahanda na ang provincial government, ganun din ang AFP, PNP at ang Philippine Coast Guard sa posibleng epekto ni bagyong Egay dito sa probinsya ng Cagayan. Inabutan na ng pabugso-bugsong hangin ang paglalagay ng pabigat sa mga bubong na ito ng ilang bahay sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Sabi sa weather, super typhoon daw, signal number 4, dito pa naman ang tama daw. Kaya inunahan na namin baka itapon yung bahay namin. Gayon din ang pagbuhat ng bangka ng mga mangingisda sa mas ligtas na lugar. Kasi kung dumating ng bagyo ng malakas, ma'am, talaga umabot ng alon dito. Hanggang papunta doon. Ay kung hindi iakit, talagang masisira ito, tatay. Oo, ma'am. Suspendido na ang biyahe ng mga ferry boat sa mga isla sa Cagayan. Wala nang nagbiyahe doon sa Calayan. Nag-take shelter na sila dito, ma'am. So far, a blue alert pa lang. The chief executive can decide on conducting preemptive evacuation. And red alert, pwede na siyang mag-force evacuation. Pagka meron ng malakas ng ulan, ma'am, pinapalikas na kami yung mga taga-barangay. Mahigit 1,000 pamilya sa bayan ng Santa Ana ang target na mailikas hanggang bukas ng umaga. Nasa low-lying at saka yung mga nasa malapit sa paanan ng bundok na mag-safety na sila para hindi na nila hintayin na nandyan si bagyo saka lang sila lilipat. Nakadeploy na ang mga rescue personnel sa iba't ibang mga bayan.
Emil, sa mga oras na ito nagbabadya na ang buhos ng ulan dito sa bayan ng Santa Ana. Samantala, mahigpit ang monitoring ng provincial government, partikular ng PDRRMO doon sa mga coastal municipality na mayroong banta ng storm surge. Ganon din sa mga bayan na mayroong banta ng landslide at ng flash flood. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Bawal na maglayag, kaya daang-daang pasahero ang stranded sa iba't ibang pantalan sa Bicol Region. Yan ang tinutukan live ni Jessica Calino ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessica? Mel, nakataas na ang signal number 2 sa probinsya ng Catanduanes, maging sa iba pang bahagi ng probinsya ng Albay, Camarines Norte at Camarines Sur. Kaya ang biyahe ng mga sasakyang pandagat kanselado, maging ang iba pang water activities sa mga apektadong lugar. Kung ang sinakyang Roro ni Janet, nakadaong pa rito sa Tabaco Port kaya makakahabol siya sa kanyang trabaho sa Laguna. Naku po, masaya kasi hindi kami inabot ng yung signal. Ang ilang papunta namang Catanduanes, dito na inabutan ng kanselasyon ng biyahe. Mahigit 500 ang stranded rito. Kaya si Leyna, pumunta munang Naga. Alam po naman po namin na may low pressure area, kaya lang kailangan naman po talaga namin yung trabaho namin na gagawin namin sa Catanduanes, kaya nakipagsapalaran na rin po kami na makakatawid kami. Maging dito sa Karamoan sa Camarines Sur, nagpalabas na ng no-sailing policy ang Philippine Coast Guard. Pero may ilang mga biyahero pa rin sa Bicol Port ang nagpumilit na makatawid sa kanilang islang sitio at barangay. Okay lang naman po kasi sabi naman po nila hindi naman daw gaano malakas ang daalon. Dapat po kaya, kapitan man duman po sa ibang barangay, dahil na po pagpapadungan kung aram na makusog po ang dagat. Sa ngayon po, nagsimula na po mag-usap-usap ang lahat ng MDRRMC members, mga agencies. And sa ngayon po, nakadeploy na po kami ng mga uniform personnel and other agencies po na makakatulong sa atin ngayong maghapon para po ma-prevent natin yung mga pagpalaot ng mga mangingisda po ngayon or ng mga biyahero na pupunta po sa mga isla. Sa Pasakaw Port, suspendido na rin ang biyahe ng Roro na papunta sa probinsya ng Masbate. Sa tala ng Coast Guard Substation Pasakaw, nasa 162 na mga individual ang stranded. Sa buong Bicol Region naman, mahigit 3,000 ang stranded sa iba't ibang pantalan ayon sa Office of Civil Defense Bicol. Dito sa bayan ng Karamoan, Camarines Sur, Mel, ay mahangin at paminsan-minsang pag-uulan na lamang ang nararanasan. Humupa na rin ang umapaw na tubig sa isang spillway sa bayan. Pero nananatiling nakaalerto ang MDRRMO Karamoan at patuloy din ang ginagawang monitoring sa kanilang buong bayan, lalo na doon sa coastal barangays. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jessica Calinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ilang bahagi rin ng Visayas at Mindanao ang nakaranas ng masamang panahon dahil sa bagyong Egay at Habagat. Naglalaki ang alon ang naranasan sa Katbalogan, Samar. Kaya ang ilang mangingisda hindi makapalaot. Malakas na hangin naman ang naramdaman sa San Antonio, Northern Samar. Nagbagsakan pa nga ang ilang puno ng niyog. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nasa ilalim na ng wind signals ang ilang bahagi ng Samar Island provinces. Unti-unti na ring lumalaki ang alon at may mga panakanakang ulan sa Tagbilaran, Bohol. Sa Pigkawayan, Cotabato naman, hanggang tuhod na baha ang namerwisyo sa ilang residente. Nagmistulang ilog din ng bahagi ng highway. Sa mga kalsada papuntang Batasan naman nagpahayag ng sariling State of the Nation ang iba't ibang grupo. Nakabantay ang mga otoridad na gumamit pa ng Artificial Intelligence o AI na teknolohiya. Nakatutok sina June Veneracion at Chino Gaston. Biglang may humiga sa kalsada kaya napatigil ang motorcade ng mga jeepney na lumahok sa mga rally kontra SONA. Isang babaeng may kapansanan umano sa pag-iisip pero naialis din kalaunan. Alas 9 ng umaga pa lang nang umarangkada ang mga kilos protesta. Bit-bit ang mga effigy tulad ng dambuhalang baryang may mukha ng Pangulo at ng kanyang ama sa kabila. Kabilang sa mga isyong ipinuprotesta ang mababang pasahod, korupsyon at impluwensya raw ng mga makapangyarihang bansa gaya ng US at China at pagtutol ng ilang katutubo sa Kaliwa Dam Project. Hindi lamang karapatan namin mga katutubo
po ang nasasalaula dito, gayon din ang karapatan natin sa sariling pagpapasya. Lumahok din ang pamilya ng ilang desparasidos o mga nawala at pinaniniwala ang dinukot ng mga ahente ng gobyerno. Kabilang si Dexter Kapuyan na 3 buwan nang nawawala matapos mapagbintangang miyembro umano ng New People's Army. Hindi ito humihinto ang problemang ito. Ito ay kahit na may batas na po tayo na RA 10353, ang anti-forced disappearance law. Muling tumigil ang marcha sa panulukan ng Commonwealth at Tandangsora Avenue kung saan nakaharang na ang mga anti-riot police. Sa programa rito naman, tinalakay ang pagmahal ng mga bilihin at karapatan ng mga katutubo at kababaihan. Bahagya ng mga nagkatensyon nang suguri ng mga ralista ang lalaking ito na napansin daw nilang kumukuha ng litrato at nagpakilalang media umano pero walang maipakitang ID. Bakit niyo po ginawa yun? Masama ba kumuha? Kumuha po na. Publiko to. Depende sa kinukunan Para ng sa kuya. Dinampot siya ng mga pulis. Ano yan? Hinarang naman ang kotseng ito na may nakalabas na dilaw na bandila nang lumampas sa barikada ng mga pulis sa ilalim ng Luzon Avenue flyover sa Commonwealth Avenue. Bawal ang mga ralista lampas sa barikada. Parang wala tayong kalayaan. Diba? Unang-una hindi naman kami huminto, umandar kami. Umaandar naman kami. Higit 20,000 pulis ang dineploy sa Metro Manila para tiyakin ang maayos at tahimik na pangalawang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpatupad din ng gun ban sa NCR, Central Luzon at Calabarzon. Kabilang sa dideploy ang banda ng PNP na pang-aliw sa mga kasama. May mga pagkakataon din noon na ginamit ito para sabayan ang programa ng mga ralista. Regardless of affiliation, kung pro or anti, guidelines natin dyan, maximum tolerance and kung saan yung mga allowed na areas, doon lang sila. Sinubukan din ngayong araw ang bagong mala-AI na teknolohiya ng mga CCTV camera na otomatikong tutunog kung may kakaibang galaw na namomonitor. Halimbawa, kung magkagulo sa kilos protesta. Sino nagsimula at saka kung paano nagsimula. Pwede natin lagay yung mga search criteria na pwede natin sabihin, hanapan mo dyan ng mga naka-color blue. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion. At ako si Chino Gaston. Nakatuto kami 24 oras. Sa tila concert naman, nagtipo ng ilang taga-suporta ng Pangulo. Positibo man nilang tinanggap ang ikalawang SONA, may mga naghahanap pa rin sa ilang pangako raw noon ng Pangulo. Nakatutok si Cedric Castillo. Junior din ng kanyang ama at bong din kung tawagin ng pamilya. Isa ang lalaking ito na nagpunta sa Commonwealth Avenue sa Quezon City para makiisa sa kanya raw hinahangaang si Pangulong Bongbong Marcos. Sa first year niya, okay naman, maganda naman yung patakbo ng kanyang gobyerno. Anong pananaw mo, sir, sa susunod na 5 taon? Yun ang ating susubaybayan. Kailangan ng suporta ng mamamayan. Kasi kailangan niya yun para sa ating bayan. Alas 12 kaninang tanghali, idinaan sa indakan at malakas na tugtugan ng mga supporter ng Pangulo ang paghihintay sa kanyang talumpati. Ilang mga kilalang personalidad mula sa entertainment industry ang sumalang sa entablado. Kalahati ng northbound lane ng Commonwealth Avenue ang nasakop ng mga dumalo sa tinaguriang volunteer concert sa harap ng complex ng Commission on Audit. Kamusta yung concert kanina? Masaya naman po. Na-enjoy ko po. Yung concert lang pinunta nyo dito o yung speech? Yung speech po. Mga pangangailangan po ng mga Pilipino na nabibigay niya po. Para sa'yo, ang grade ni BBM, 100 pinakamataas? Ano po, mga 80 po. Bata man o matanda, hindi alintana ang maalinsangang panahon para ihayag ang suporta sa unang taon ng Marcos administration. BBM kami po, sir. The best kami kay President Marcos. Pero sa kabila ng positibong pagtanggap sa ikalawang State of the Nation address ni Marcos, hindi raw maikakaila na may mga pangako ang Pangulo noon na hinahanap-hanap pa raw ngayon ng mga sumusuporta sa kanya. Sabi niya, 20 pesos ang kilong bigas. Nasaan na? Wala naman. Nasa gitna lang tayo. Balansi ba? Pangulo, ang gusto po namin, katulad dyan, wala kaming trabaho, mga senior citizens. Sana po, bigyan nyo rin kami kahit anong trabaho. Kaya mo yan.
Kaya mo yan, BBM. Alas 4 ng hapon kanina, itinigil ang konsyerto para sa live streaming ng SONA ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Nakahanda na rin sa bagyo ang mga otoridad sa Quezon kung saan nakataas ang Signal Number 1. Nakatutok live si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Andrew? Atom, kani-kanina lamang ay nakaranas na tayo ng manakanakang pag-ulan dito sa Infanta, Quezon, kung saan nakataas yung Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 dito sa bayan, ganun din sa northern at southeastern part ng lalawigan. Noong isang araw pa, naka-heightened alert ang mga otoridad sa Infanta, Quezon. Nakahanda rin sa opisina ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga rescue equipment, ganun din ang food packs na ipapamahagi sa mga residente sakaling ilikas dahil sa banta ng baha. Bagamat hindi direktang tatamaan ng bagyo ang bayan, hindi sila nagpapakakampante, lalo't may abiso ang Pag-asa ng heavy rainfall sa lugar. Patuloy ang IAC sa aming barangay, kumukuha kami ng mga weather bulletin mula sa Pag-asa at ito po ay gumagamit kami ng social medias para ipabot sa bawat barangay namin na nasasakupan ang anumang posibleng mag-iepekto. Katulong ng MD Araremo sa paghahanda ang Bureau of Fire Protection. Maaari po na magbago po yung direksyon ng ating bagyo, tumama po dito sa Infanta. Yun po ang ating pinaghahandaan. Isa sa tinututukan ng mga otoridad, ang Agos River na naghahati sa bayan ng Infanta at General Nakar. Hindi kampante ang mga taga-Infanta tuwing may banta ng bagyo dito sa kanilang lugar dahil ang tubig na ito sa Agos River ay pwede daw umapaw kapag malakas yung pag-uulan. Gaya na lang nung nangyari noong 2019 kung saan pag-apaw ng tubig mula dito sa ilog, sumalubong ito doon sa malakas na alon ng dagat na siyang naging dahilan ng malawakang pagbaha. Ang ilang mga residente ng General Nakar na nakatirik ang bahay malapit sa ilog, handang lumikas anumang oras. Napunta po kami sa mataas na lugar na sa mga bahay. Paglipas ng bagyo na, balik kami uli dito. Makikituloy na po lang kami dito sa taas na mataas pong lugar. Ayon sa Quezon PD Araremo, wala pang inilikas na residente sa lalawigan. Pag sinabi po sa evacuation na, sumunod na lang. Tiniyak din ng PD Araremo ang kanilang kahandaan sa banta ng baha, lalo na sa Pulillo Group of Islands. Sabi ng Pag-asa, asahan ng pagulan hanggang bukas dahil sa epekto ng habagat. Tuesday or Wednesday, doon po natin mararanasan yung mga malalakas na paulan dito sa area po ng Mimaropa at Calabarzon. Atom, nasa Charlie yung Emergency Preparedness at Response Protocol ng OCD Calabarzon. Ang ibig sabihin niyan, kaliwat kanan yung advisories ng suspensyon ng klase at pasok at ganun din sinisiguro nila yung kahandaan ng mga disaster officers. Samantala, Atom, sa ilalim din ng Charlie ay sinisiguro yung sapat na supply ng tubig, kuryente at linya ng komunikasyon. Atom. Maraming salamat, Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Bago pa ang ikalawang SONA ng Pangulo, may mga issue na rin tinalakay sa red carpet naman gamit ang suot ng ilang mababatas. Yan ang tinutukan live ni Mariz Umali. Mariz. Emil, lalong nagningning ang red carpet ng Batasang Pambansa ngayong tinanggal na ang State of Public Health Emergency bunsod ng COVID-19 pandemic. 20 minuto bago mag-alas 4 ng hapon, lumapag sa Batasang Pambansa ang chopper lula ng Pangulo. Bukod sa Senate President at House Speaker, kabilang sa welcoming party, si Senador Amy Marcos na ipinagmalaki sa Pangulo ang henna-tattoo ibinagay sa kanyang Cordillera-inspired Filipiniana. Ito yung original ng Pinoy. Ito yung katutubong Pilipino bago tayo sakupin ng iba't ibang dayuhan. Halos 20 minuto munang nakipagpulong ang Pangulo sa mga lider ng Senado at Kamara kasama si First Lady Liza Araneta Marcos bago pumasok sa plenary hall. Sa mismong red carpet, marami ring naka-Filipiniana. We wanted something very soft and perlas ng silanganan, so I'm very happy how it turned out. I wanted something very Filipino and very easy to wear. Gusto natin i-promote yung mga
local designers, lalo na yung mga young designers. Itong tela na ginamit sa akin is from the weavers of Mindanao. It's called Tenalak. Si Vice President at Education Secretary Sara Duterte naman nag-traditional Maguindanao dress para bigyang pugay ang Moro tribe. Habang sa Senador Loren Legarda sinuot ang upcycled hand-painted abaca Filipiniana na gamit pa raw niya noong unang termino bilang senador. May mensahe namang muli ang suot ng ilang party list representatives. Very basic po yung sa amin, no to Maharlika scam. At second po ay dagdag na sahod ang kailangan ng ating mga mamamayan. Dagdag na sahod, substantial na sahod, hindi 40 pesos lang. And agricultural subsidy of course. Emian, mula rito sa Kamara ay bumalik na sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos para makapaghanda na siya sa kaniyang state visit naman bukas sa Malaysia. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Batasang Pambansa para sa GMA Integrated News. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Mariz Umali. Magandang gabi mga kapuso. Ngayong katatapos lang ng State of the Nation address ng Pangulo, patuloy naman nating binabantayan ang Typhoon Egay na nagbabadya pa ring patuloy na lumakas at andyan pa rin ang posibilidad na maging super typhoon ito. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas na ang signal number 2 sa Catanduanes, eastern portion ng Albay, northern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, Isabela, northern at central portions ng Aurora, Quirino at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Gayun din sa Apayao, Kalinga, central at eastern portions ng Mountain Province, eastern portion ng Nueva Vizcaya, eastern portion ng Ifugao, central at eastern portions ng Abra, Ilocos Norte at Batanes. Sa Visayas naman, nasa ilalim din ng signal number 2 ang northeastern portion ng Northern Samar. Kaya paghandaan po ang masungit na panahon. Signal number 1 naman sa Metro Manila, Sorsogon, Masbate kasama ang Ticao Island, Burias Island, natitirang bahagi ng Albay, Camarines Sur ng Camarines Norte, Abra, Mountain Province at natitirang bahagi ng Ifugao. Kasama rin ang natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, Quezon kasama ang Polillo Island at rest of Aurora. Ganun din sa Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Kasama rin ang Bataan, Bulacan, Pampanga, Rizal, Cavite, Laguna, Marinduque, central and eastern portions ng Romblon, pati sa northern at central portions ng Batangas. Signal number 1 din sa Eastern Samar at natitirang bahagi ng Northern Samar, Biliran, pati ang northern at central portions ng Leyte. Gayun din sa northern portion ng Cebu, kasama ang Bantayan Islands at Camotes Islands. Asahan sa mga lugar na yan ang malalakas na ulan at bugso po ng hangin. Magiging maalon at delikadong maglayag sa mga lugar na nasa ilalim ng wind signals, pati sa iba pang baybayin ng Visayas at eastern seaboard ng Mindanao. Huli pong namataan ang Typhoon Egay sa layong 500 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Taglay na nito ang lakas ng hangin na 155 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 190 kilometers per hour. Kumikilos yan pa north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Kung hindi yan magbago, posibleng lumapit palalo sa northern Luzon ng bagyo. At ayon sa Pag-asa, posibleng tawirin ng Luzon Strait at posibleng maglandfall o dumaan malapit sa Babuyan Islands o Batanes area. Inaasahang lalabas yan ng PAR sa Huwebes. Bukod naman sa direktang epekto ng bagyong Egay, magpapaulan din ang hanging habagat. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong araw maulan bukas sa Luzon. Kabilang dyan ang malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, Mindoro, Palawan at ilang bahagi ng Bicol Region. Matitinding ulan ang dapat paghandaan sa Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region. Yung mga kulay pula at pink na nakikita ho natin sa rainfall map ngayon, ibig sabihin yan ay intense to torrential rains kaya maging alerto sa flash floods at landslides. Sa Visayas naman, umaga pa lang may matitinding ulan na sa Panay Island at Negros Provinces, gayon din sa Samar at Leyte Provinces at Bohol. Posibleng magpatuloy yan hanggang hapon kaya mag-ingat ho mga kapuso. Magiging maulan din sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao sa umaga.
Pero pagdating ho ng hapon, mas maraming lugar na sa Mindanao ang uulanin. Kasama na dyan ang Socsargen, Caraga at Davao Region. Dito naman sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan sa hapon. Kaya sa mga balik trabaho po bukas, huwag kalimutang magdala ng payong at mag-ingat pa rin ho. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Binanggit sa SONA ng Pangulo ang pagpapatibay sa education system. Ang tugon ng Vice Presidente na namumuno sa DepEd, alamin sa live na pagtutok ni Ian Cruz. Ian? Atom, nagpasalamat nga si Vice President Sara Duterte sa mga plano ni Pangulong Bongbong Marcos sa education system gayon din sa Mindanao na kapwa binanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Tribute sa mayamang kultura ng Mindanao ang simbolo ng damit ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang pagdalo sa SONA ni Pangulong Marcos. Sa inilabas na impormasyon ng Office of the Vice President, isang traditional na Maguindanaoan dress ang suot ng Vice Presidente na likha ng Cotabato City-based designer na si Israel Ella Ungkakay. Kasama sa nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA ang pagpapatibay sa education system. Nang hinga ng reaksyon si Duterte ukol sa katatapos sa SONA. Comment lang po sa ano po ng Pangulo. Ay, nag-release na kami ng statement from DepEd. Okay. Sa statement, nagpasalamat ang Vice Presidente kay Pangulong Marcos dahil sa suporta niya sa mga reforma sa edukasyon. Natutuwa rin daw siya sa mga balak ng Pangulo para sa Mindanao. Pinuna naman ng ilang netizen ang hindi pagkamay ni Pangulong Marcos kay Vice President Duterte bago nagsimula ang kanyang talumpati. Gayunman, binati naman ng Pangulo si Inday Sara sa kanyang speech at pagkatapos ng SONA ay nilapitan din siya ni Pangulong Marcos. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng palasyo at ni Vice President Duterte tungkol dito. Samantala, Atom, hindi nga nakadalo ang ama ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa SONA ng Pangulo. Ayon kay Senador Bongo, kailangan magpahinga ng dating Presidente matapos ang ilang araw na personal na biyahe sa bansang China. At yan ang latest mula rito sa Batasang Pambansa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok. 24 oras. Maraming salamat, Ian Cruz. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Kung napahanga na kayo sa red carpet look sa GMA Gala 2023, equally amazing din naging paghahanda sa details ng angat sa gandang outfits na ibinida roon. Ipinasilip din ng ilang celebrity ang kanilang ganap before the event. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Tila two strangers meeting for the first time sina Dingdong Dantes at Marian Rivera sa kanilang Get Ready With Me post. Pero nang magbanggaan, bumuhos ang maraming memories sa kanilang pinagsamahan. Hindi maitatanggi ang ethereal look ni Kapuso Primetime Queen sa tabi ng kanyang equally suave hubby. Mala James Bond naman si Alden Richards from arriving in a red sports car to walking down the red carpet. Here we are today getting ready. Habang ang global fashion and style icon na si Heart Evangelista, isinare ang 5 buwang preparasyon para sa kanyang haute couture gown. Sa kanyang IG post, makikita kung gaano ka-stunning ang detalye ng kanyang outfit from preps in Paris to the Kapuso red carpet. Over the moon pa rin si Bea Alonzo sa proposal ng fiancé na si Dominic Roque. Sa kanyang video while getting ready to the gala, ikinwento niya kung gaano siya kasaya at kung gaano kahalaga ang engagement ring na natanggap niya. I'm ready! Bye guys! Young and sophisticated si Barbie Fortesa sa kanyang IG video while flexing the details of her getup. Mas lalong lumutang ang ganda ni Kapuso Primetime Princess in her custom mint ball gown. Best dressed siya para kay Unbreak My Heart leading man, Joshua Garcia. Barbie, siya yung nasa harapan ko kanina. Sabi ko, ang ganda ng dress nito. Hindi siya ganun ka-flashy pero at the same time, nandun yung pagka-elegante ng babae. Sa isang tweet, pinasalamatan naman ito ng maging sino ka man lead star.
No exaggeration, 6 na oras daw ang hinintay ni Micael Daes para maging red carpet ready ang kanyang wifey na si Megan Young. But the result is definitely worth the wait. Elegant and stylish si Megan in her metallic tiered dress. Glowing in her glimmering silhouette gown si Julian San Jose. Sa kanyang post, pinatunayan ng Kapuso Limitless star that she's more than just talent. Dramatic naman ang short video sa IG ni Kapuso power couple Dennis Trillo at Jenilyn Mercado. Like-worthy at nagpakilig ito sa fans, lalo na ang caption na with my day-to-night partner in crime. All grown up and ready to slay, pretty in pink si Sofia Pablo, and she grabbed the opportunity ng GMA Gala 2023 para i-flex sa mundo ang kanyang fashion sense. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Pinuna ng ilang miyembro ng Minoria ang laman ng ikalawang sona ng Pangulo, kabilang ang hindi nila makatotohanang datos na ibinida sa talumpati. Yan ang tinutukan live ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, ilang mambabatas nga ang nagsabi na nakulangan sila sa sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang sona. Isa na yan si Minority Leader Coco Pimentel na nagsabing hindi na dapat binanggit ng Pangulong Marcos ang pagpasa sa Kongreso sa Maharlika Investment Fund dahil hindi naman daw ito maituturing na achievement. Hindi rin daw makatotohanan ang datos ng Pangulo tungkol sa bilang ng may trabaho. Sinigundahan din siya ni Opposition Senator Risa Ontiveros. Masyado raw mataas ang datos ng Pangulo tungkol sa mga Pilipinong employed at tila nalimutan din daw na marami ang may trabaho nga pero mababa ang sahod. Si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro naman, sinabing nakaligtaan ng Pangulo ang isa sa inaasahang marinig ng masa. Hindi dapat ipagmalaki ang Maharlika because for all we know, yung seed capital doon came from assets of government banks. Tandaan natin, assets equals liability plus capital. They could be liabilities, they could be deposit liabilities. Utang yun. And I think Congress knows it. When it was first mentioned, wala namang applause. Walang spontaneous applause. Sobrang overstated yung kanilang employment percentages at underemployment percentage. Yun naman understated. Napatingin ako, I was taking notes, napatingin ako nung sinabi nila na 98% na or 97% na ang employment natin. Pero pinaalalahanan ako pagkatapos ni Minority Leader Sen Coco Pimentel, pag 95% ang employment sa isang ekonomiya, full employment na yon. Wala man lang pagbanggit doon sa pagtaas ng sweldo. Ito yung ito yung lumalabas sa survey na pangalawa sa prioridad ng ating mga mamamayan. Mel, matapos nga ang talumpati ng Pangulo ay may mga mambabatas pa na nanatili dito sa Batasang Pambansa until about 7 p.m. Pero ngayon po sa mga oras na ito ay marami sa kanila ang nakaalis na. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito, Mel. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Hot, hot, hot! Sa gitna ng cold weather ang red carpet premiere ng pelikulang The Cheating Game. Nakatutok live si Aubrey Carampel. Aubrey! Happening now ang red carpet premiere ng first ever Juliver movie na The Cheating Game. Present ngayong gabi ang stars ng pelikula na isa-isang lumakad sa red carpet sa pangunguna ng real-life sweethearts na sina Julian San Jose at River Cruz. Nandito na rin ang kanilang co-stars na sina Martin Del Rosario, Yayo Aguila, Winwin Marquez, Thea Tolentino at Candy Pangilinan. Dumalo rin sa premiere night si Senior Vice President for GMA Pictures and First Vice President of GMA Public Affairs, Nessa Valdelion, at direktor ng pelikula na si Rod Marmol. Bibigyang buhay ni na Julie at Raver ang mga karakter ni na Hope at Miguel sa movie na kung ilarawan nila ay very different love story, produced by GMA Public Affairs and GMA Pictures. Kinakabahan at overwhelmed at the same time ang Juliver dahil ibang-iba raw ang naging pagganap at naging atake nila sa pelikula na isang dark romantic comedy.
Intriguing talaga, hindi lang siguro yung the movie itself, pero may certain darkness din kasi sa mga characters namin. Bolder in a sense na mas matapang and mas risky. Kailangan din kasi na si Hope and Miguel to, hindi naman Julie Ver. So, we're very thankful kay Direk Rod kasi nga inalagaan niya kami and talagang tinutukan niya and tinulungan niya kami ng gusto. Iya dumating din para magbigay suporta sa Julie-verse si Black Rider star Ruru Madrid, pati na ang Love is Love at First Read couple na sina Mavi Legaspi at Kailin Alcantara. This Wednesday na July 26, ipalalabas sa cinemas ang The Cheating Game. Back to you, Iya. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Certified trending ang GMA Gala 2023 na itinuturing bilang grandest showbiz event of the year. Ang tumatak na red carpet outfits at pambihirang pagsasama ng mga kapuso at kapamilya, malikan sa chika ni Nelson Canlas. Umabot na ng 300 million ang video views across all GMA network, Sparkle and Artist social media posts sa itinuturing na grandest showbiz event ng taon na GMA Gala 2023. Dahil din sa event, naging TikTok millionaire ang Sparkle GMA Artist Center account. Kahit ilang araw na ang nakakalipas, talaga namang GMA Gala hangover is still on. Mula sa fashion and elegance realness sa red carpet, lumutang ang friendship and unity sa mga dumalo habang nakikisaya ang bawat isa from different networks and companies. All smiles sina GMA Network Chairman and CEO, Attorney Felipe Gozon, at ABS-CBN President and CEO, Carlo Katigbak. Tulad ng naunang sinabi ni Attorney Gozon, TV war is definitely over. Rare moment ang party para makita-kita ang mga kapuso at kapamilya stars. We're all united, to make our viewers happy. Is there anybody that you want to see in particular tonight? Si Miss Vice, tagal na namin hindi nakita eh. Ay, sinigawan ko nga siya eh. Nasa iba siya nakatiti, sinigawan ko. Sabi ko, Pogi, Pogi! Tapos lumapit siya sa akin, kinis ko talaga siya. Napa-throwback naman ang mga guest ng kantahin ni na Julian San Jose, Rita Daniela at ilang Kapuso singers ang mga theme song ng ilang top rating teleserye ng Kapuso Network na nagtapos sa dancey beat ng Voltes 5 Legacy theme song. Nasurpresa naman ang lahat sa bigay-todong production number ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at mga miyembro ng GMA Board of Directors na sina Laura Jimenez Westfall at Judith Duabit Vasquez. Surprise yan para inaalay namin yan sa ating mga kapuso at sa mga partners natin. First time makadalo ni Comedy Queen Ay de las Alas sa gala. Ang mga friends, nakita ko, yes. Kaya kami, reunion. Ang saya kasi nakita ko sila ulit. Para kay abot kamay na pangarap star Jillian Ward, a night to remember talaga ang GMA Gala 2023. Halos lahat po ng showbiz friends ko nakita ko doon, tapos nalapitan ko po yung mga boss ko po, nakapag-thank you po ako personally, and super dami ko pong nakilalang bago. Ang lahat po ng artista andoon, from every network. Nelson Canlas, updated sa showbiz happenings. Naks naman! At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel Emil Adams. Salamat sa iyo, Iya. At yan naman ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ato Maraulio. Ako naman si Emil Sumangil, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.